Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy naming itinatanghal ang iyong kapangyarihan at amin pong tinatanggap ang gawa ng banal na Espiritu Santo. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, buksan mong aming mga puso at isipan sa pag-aaral ng iyong salita. Dakila kang ang tunay. In Jesus' name, Amen and Amen. Glorious, victorious, blessed, happy, forwarding, trending, Happy New Year to each and every one of you. Happy wedding anniversary sa ating chairman, Pastor Roca, at sa ating kapatid, Sister Linda. May you have more happy, glorious wedding anniversaries for 50 years to come. At sa bawat isa sa inyo, masaya ho ba kayo noong nakaraang 2023? Pero parang hindi. Hindi pumapayag si Sister Salvi. Sinasabi niya, masaya ako. Bahala sila. Ang iba sa atin ay may pagtatampo dahil marahil hindi na ganap sa ating buhay ang ating mga panalangin, pangitain at pangarap. Dahil sa hindi natin natanggap. Kahit nasa Kapaskuhan, marami sa atin nagtatampo kasi hindi talaga tayo nakatanggap ng gusto nating tanggapin. Gusto ko lang ipaalala sa atin, wala ho tayong karapatan magtampo. Wala po. Bakit ka magtampo? Bakit po? Birthday mo ba? Kay Jesus birthday yun. Kaya dapat, anuman ang ating kalagayan, ay tinukoy natin ang ating pagdiriwang kay Jesus. Yan po ang patuloy na ating weakness. Na parang ang pagdiriwang natin ay sa bibig lamang, Merry Christmas. Pero, hindi nakatuon kay Jesus. Dapat talaga nakatuon kay Jesus para talagang Mary. Pag sa iba nakatuon, sa inasahan mo kung ano matanggap mo, ay hindi ka Mary. Because sabi nga nila, Jesus is the reason of the season. Kay Jesus lamang. Sa atin, araw-araw ay Pasko. Hindi lamang December 25 ang araw ng Pasko. Salamat sa kay Yumi sa iyong special number. Ang pangalan ng special number niya ay In Christ Alone. Yung dalawa naman, ito ay ang kanilang special number ay He is more than wonderful. Kung pasinin po ninyo tungkol kay Jesus lahat yan. Bakit po? Kasi po magsisimula po tayo kay Jesus sa pagtalakbay natin sa 2024. Bubuksan na natin ang ating pananaw. Ang sabi nga sa Joshua chapter 3, look at the what? Yung pinapasan ng mga high priest. Look at the Ark of the Covenant. Panibagong yugto ng buhay nila yun. Tatawid na sila sa Jordan River. Pagkatapos ng Jordan River ay Promised Land.
Gusto ko pong sabihin sa atin na sa taong 2024, lakbayin natin at abutin natin at darating tayo sa lupang pangako na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may lupang pangako sa bawat isa sa atin. Kung hindi po kayo naniniwala, huwag kayong mamalakpak. Kasi simula ng bagong taong, ganyan kayo mamalakpak. Dapat, ang sabi nga ng iba, we should step on the journey at the right foot. Pag mali ang ating apak, mali ang ating biyahe. "365 days ang ating biyahe noong nakaraang taon. 365 days ang ating biyahe din ngayon 2024. Ang ibig sabihin niyan ay, ang 2024 ay nag-o-offer sa atin ng what? Great expectation. Ano ang in-expect nyo? Huwag niyong i-expect yung dati. Ang iba kasi, ang attitude ay, wala naman yan eh. Pare-pare ng dati yan. Wala. Kung ganito tayo, ganito tayo. Wala tayong ano eh. If that is your expectation, you will receive it. Tatanggapin nyo yan. Pero kung ating expectation ay bago, success, progress, kung yan ang ating tinatanaw, at sa gitna niya ng ating pananampalataya na magagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin yan, mga kapatid, mangyayari sa atin yan in the name of Jesus. Ang kaibahan ng mga anak ng Diyos ay ito po. Ang kaibahan ng mga anak ng Diyos ay ganito po. Ang kaibahan ng mga anak ng Diyos ay ganito po. Salamat, Pastor. Okay na. Medyo okay ng paglakad mo. Praise God. Ang kaibahan ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng sanlibutan ay ganito po. Babalik ako doon sa Joshua chapter 3. Sa Joshua chapter 3, may tatlong bagay po doon na pinaalala ng Diyos sa kanila. Sabi ng Diyos, yung success ninyo ay malapit na. Ilang taon sila nag-antay? 40 years. 40 years. Ilang taon kayo nag-aantay ng inyong mga dalangin at mga hinaing? Di ko alam. After 40 years, nang dumating sila doon, sabi ng Diyos, mag-aantay pa sila ng 3 araw. 3 araw pa pag-aantay. Pagkatapos ng 3 araw, inutusan ni Joshua ang kanyang mga soldiers. Sabihin mo sa kanila, maghanda na. Ang una pong leksyon natin ay sa expectation natin, nakahanda ba tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay? Tanong niyo sa iyong katabi, nakahanda ka ba? Okay. Ito pa ang magandang tanong. Dagdagan niyo, specify niyo, nakahanda ka ba tumanggap sa bagong pagpapala ng Diyos? Pag hindi ka handa, wala.
Para kang nabanggit kanina sa Sunday School ang 10 virgins. Pare, ang 5 nakahanda. Paano sila nakahanda? May gaas ang kanilang lampara. Hindi sila umaalis sa kanilang pwesto. Sabi nila, dito dadaan, dito darating ang groom. Dito i-announce ang groom. Yung 5 nandoon sa ibang sulok. Nagkukwentuhan sila. Pagdating ng groom, nakahanda yung 5. Nang sinabi na dumating ang groom, yung 5 nandoon sa isang kanto, ay dumating na, halika na, halika na. Ay paano to, wala tayong gaas. Hindi sila nakasama sa pagdating ng groom. Ang expectation is born out of prayer. Pangalawa, meron kayong expansion. Ang expectation, yung mga bagay na inaasam-asam natin na darating. Ang expansion ay yung mga bagay na pinapalawak natin. Una, ang ating expansion sa ating ugnayan sa Diyos. The expansion is in vertical expansion. The vertical expansion is for God and on God alone. The horizontal expansion is what you are to the world. Sino ka sa kapitbahay mo? Basically, sino ka sa pamilya mo? Ano ang tingin sa iyo ng pamilya mo? Ikaw ba ay tatay na puno ng pag-asa? O ikaw ba'y tatay na laging nangunguna sa kawalan ng pag-asa? Mga anak, pasensya na kayo. Ito na lang talaga ang buhay natin. Mali po yan. Dapat sabihin ng mga anak, magtiis tayo ng konti. May dakilang plano ang Diyos para sa ating buhay at gagawin ng Diyos yan sa taong 2024. Kung hindi ka naniniwala, kasalanan niyo yan. Pag naniniwala ka, kasi ang ating faith, hindi natin nakikita. Hindi natin naaninag. Sabi ni Paul, we walk by faith, not by sight. Sa faith tayo lumalakad, hindi sa nakikita natin. But when you declare, ang declaration natin is based on the Word of God, na itong lesson natin ngayon, it will come true. Why? It is not yours. It is of God and from God. Maraming mga Kristiyano, lugi ang kanilang buhay. Makikita mo talagang out of tune ang kanilang buhay. Because rhetoric lamang ang sinasabi nila patungkol sa Diyos. I believe in God. If you believe in God, then what? Meron ba yang dulot na bagong kalakasan sa buhay mo? May dulot ba yan ng bagong pag-asa sa buhay mo? May dulot ba yan ng bagong katiyakan sa buhay mo? Nauna ako ng konti, part ng message ko yan mamaya. Pero di bali. Because I want to set us on the way to where we are going. Ang sabi sa Joshua chapter 3, tingnan nyo ang ark because you do not know the way where you will go. Pero pag tingnan nyo ang ark, you will know the way. Nang ibig sabihin sa journey natin in 2024, lagi tayo nakatingin sa Diyos. Pangatlo, susurtin ko na. Sa 2024 na ito, pakinggan nyo mabuti ito. Ako itong aking pag-asa. Let us believe miracles will happen in our lives. Ang mga himala na pangako ng Diyos ay magaganap in the name of Jesus.
nakalatag ang miracles ng Diyos. Ang unang miracle sa Jordan, sa pagpunta sa Promised Land, ang Jordan na napakalalim, winter time, umaapaw ang tubig. Ang sabi ni Joshua, sumunod lang kayo sa ark where it is being carried by the priests. Pag-apak ng paa ng priest sa Jordan River, ano po mangyayari? Biglang bababa ang tubig at hatiin ang Jordan River. Pagkatapos i-push up niya ang mga tubig na napupunta sa baba. Hindi makababa. Nilagyan ng Diyos ng wall. Anong himalayan sa ating buhay? Ibig sabihin, open door, open way sa ating buhay. Let us begin, kaya ko ito sinabi, lahat tayo, magsimula tayo sa panibagong pananaw natin sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. In 2023, gumawa siya. But did you know, na ang paggawa ng Diyos ay going up to higher level, higher level, higher level, higher level. Ang sabi ni Pablo, from glory to glory to glory unto another glory. Tingnan nyo yung katabi. Tingnan nyo lang. Tingnan nyo. Huwag kayong mahiya tumingin sa kanila. Pagkakataon nyo na ito, noong 2023, hindi kayo nagtitinginan. Ngayon, tingnan nyo, 2024 na, tingnan nyo. Ito lang. Sasabihin mo sa iyong katabi, may himala ba ang Diyos para sa iyo? May himala. Hindi totoo yung sinigaw ni Nora Honor, walang himala. Hindi totoo po yun. Sa mga anak ng Diyos, laging may himala. Noong 2023 po, dami pong himala nangyari sa amin. Kahit na po sa last quarter, ang daming ginawang himala ang Diyos sa aming mga buhay. Opo. Last quarter, si Elsie, paika-ika yan eh. Di halos makalakad. Pero ngayon, ganyan pa rin. Ay, hindi. Bago na. Kakalakad na siya. Every other day, pare, nagpupunta sa medical city yan. Tapos sakutin natin, ikaw, mahal, ano? Kaya po bang lumalakad? Kaya po, bakit? Ako ay lumalakad naman eh. We should always believe that God has something better for us. Ang ating topic ngayon ay tungkol kay Jesus. Bakit? Si Chairman, Pastor Oka, sa chair natin ay nagsabi sa akin noong matagal na mga 3 months to go before the end of the year. Ang sabi ni Chairman, next year, i-emphasize natin si Jesus. And I'm so happy with that. Sapagkat a church that does not emphasize the reality of Jesus is missing something great. But when the church emphasizes Jesus, maniwala kayo, something good is about to happen. Kasi po sabi ni Jesus, if I be lifted up, I will draw all men to me. Pag ako'y tinataas ng church, pag ako'y tinataas ng Pasig Bible Christian Church, makakaroon tayo ng himala na hindi pa natin naranasan sa ating existence. And so today we declare, Jesus, you
are our Lord, our Savior, and our God. Yan po ang sinasabi ng Hebrews chapter 1. I-summarize ko lang, basahin nyo. Number 1, ang sabi sa Hebrews chapter 1, si Jesus is the supreme authority given by God to Him. The supreme authority, higher than the angels, higher than any being created by God. He is the supreme authority. Number 2, He is called God by God Himself. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Pangatlo, ang sabi dito, He is the Savior that had paid the penalty of all our sins. Wala pong gumawa niyan. Si Jesus lang. Pang-apat, Jesus is the reason why the years that we will be traveling will be successful. Pag hindi natin kasama si Jesus, wala. Pero dito sa chapter 1 ng Hebrews, sinabi, kasama natin si Jesus. Ang sabi nga niya, and His years will not grow old. Ganda, no? And His years will not grow old. Tingnan nyo ulit inyong kasama. Tingnan nyo lang inyong kasama. Okay? Okay. Tanong mo, huwag mo na itanong. Sa isip mo na lang. Tingnan mo yung kasama. Pero sa isip mo itanong. Tanong mo, ayan. Tumatanda ito Pero ang sabi ng Hebrews chapter 1, the years of our God does not wither. Ano bang wither sa Tagalog? Hindi nalalata, hindi natutuyo. Laging fresh ang journey natin. Because that years of journey is filled with God's new mercy and His faithfulness. They are new every morning. Ngayon, ang tanong pa rin ay, who is Jesus? Nais ko sanang awitin natin ang isang awit. Paborito ito natin. Ang pangalan ay The Name of Jesus. Ito po ay number 71. Marta, alam mo ba yan, Marta? 71. Gusto kong awitin lang natin to. Alam nyo, gusto ko talaga sa umagang ito, parangalan natin si Jesus. Huwag tayo magsawa, magbigay ng parangal kay Jesus. Alright? Sige, Mark. Number 71. Okay. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name.
Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears the bar, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Everybody, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. The name I humbly love to hear, it never fails my heart to tears. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. All that its praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. Amen. Alam po ninyo itong Jesus, every day the same. Ito po ay masusumpungan po sa Hebrews 13:8. Ang sabi po doon, Jesus, the same yesterday, today, and forever. Napaka-alap po sa ating buhay, sa ating puso. Malaman natin na hindi nagbabago ang Diyos. Tayo laging nagbabago. But praise God, si Jesus hindi nagbabago. He is the same. Yesterday, today, and forever. Ano po ang basihan ng ating topic ngayon? Ang topic natin actually was started by Jesus. Topic natin, Jesus is God's word to us. Pero si Jesus, He asked the question among His apostles. Tinanong niya sila in Matthew 16:13-20. Ang sabi niya, halika kayo, tingnan niyo ako. At pagkatapos sinabi niya, sino ako sa mga tao? Who am I to the people? Panginoon, napakadali naman ng tanong na yan.
Ikaw daw po ay si Prophet Jeremiah. Ikaw daw po ay si John the Baptist. Ikaw daw po ay si Isaiah. Ikaw daw po ay isa sa mga dakilang prophets. Ganyan ba? Pangalawang tanong, sa inyo, sino ako? Yan ang tanong na dapat natin sagutin sa umagang ito. To you, who is Jesus? Hindi mahalaga kay Jesus ang sinabi at impresyon ng iba. To Him, what is important is the understanding of His disciples who He is. Imagine ang disciples ay lalakad, ipangaral ang Ebanghelyo, pagkatapos hindi nila alam talaga kung sino si Jesus. Sabi ni Jesus, who am I to the people? Pero ang pangalawang tanong, to you, sino ako? Kilala niyo ba talaga si Jesus? Generally, kilala natin. He is, according to the writing in Hebrews 1, He is God. He is the Savior. He is the one that holds a years and times. He is with God from the beginning. He is. Alam ba natin yan? Meron pong parallel chapter and verses na nais ko pong gamitin sa umagang ito. And that is found in the book of John chapter 1. And verse 1, ang sabi niya, in the beginning was the Word. Ito po yun, God's Word to us. In the beginning was the Word. In the beginning was the Word. Who was that Word? Para makilala natin, advance tayo ng konti, in verse 14, ang sabi doon, and the Word became flesh. Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tandaan natin yan. Ang Jesus na pinanampalatayanan natin ay Diyos, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos. Saan nagsimula yan? Ang sabi, from the beginning. In the beginning was the Word, referring to Jesus. Bakit po? Kasi in verse 14 ay sinabi, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His grace and His glory, sabi ni John. Itong word na ito ay incarnate. Incarnate. Ang incarnate, Latin word po yan, ang ibig sabihin ay nagkatawang tao. Became flesh. Now, pause for a moment. Tingnan po ninyo. The God who is there from the beginning in John chapter 14, nanaog at naging higit pa sa alipin ang kanyang kalagayan. Mababasa din natin yan sa Philippians chapter 3. He did not take into account that He was God, but He took the form of a servant. Tinanggap niya siya ay, ano ba servant? Servant. Alipin. Para sa iyo. Para sa akin. Ano pa po ang sinabi niyan, John chapter 1, parallel ng Hebrews chapter 1. Ang sabi pa po dito, He is not only God, but He is eternal. Ang sabi sa verse 3. Bakit po eternal? Kasi po, kung ano ang Diyos ang kanyang kalagayan, ganun din ang kalagayan ng anak. Verse 5,
Verse 4, ano pong sabi dito? He is the Creator. Mga kapatid, ang Jesus, ating pinanampalatayanan, hindi lamang ating Panginoon, tagapagligtas na nagbayad ng ating mga kasalanan, siya rin ang manlalalang. He is the Creator. Medyo mahaba-haba ang ating paksain ngayon. But we are establishing the beginning of our journey for the year 2024 about who Jesus is. He is not only your personal Savior and personal Lord. If you have accepted Him, lagi natin in-emphasize dito, pag hindi mo tinanggap si Jesus na iyong personal na Panginoon tagapagligtas, hindi ka anak ng Diyos. Pero pag tinanggap mo si Jesus na iyong personal na Panginoon tagapagligtas, nagsisi ka ng iyong kasalanan at nagpalista ka ng pangalan mo sa aklat ng buhay at pinatatakan mo sa banal na Espiritu ang inyong pagpapasya, you become a child of God. O tingnan mo yung katabi, anak ba ng Diyos yan? Anak? Huwag nyo nang pansin ng itsura. Ang tinatanong ko, anak ba ng Diyos yan? Huwag nyo nang pansinin ang iba sa inyo ay parang nandidiri pag tinitingnan nyo, katabi nyo. Tapos sabihin ko pa, anak ng Diyos yan. Pag sinabi ko anak ng Diyos, nagbabago rin ko, ay, sorry, anak ka pala ng Diyos. What a privilege! Hindi natin binayaran yan. Hindi tayo napunta doon at lumuhod tayo galing sa Quiapo papuntang San Jose. Hindi tayo lumuhod papuntang mula sa La Union, paakyat ng Baguio, nakalakad ng paluhod. Nakwento ko na ito sa inyo. May nadaanan ako nung nasa seminaryo pa ako, nagpapasa na sabi ko, kawawa naman yung mama na yun. Oh? Umakyat sa Cannon Road. Bigat na bigat. Nung tumabi ng victory sa kanya, natawa ako. Ang awa ko na sa tawa. Bakit po? Ang pinapasan niyang cross ay plywood. Tapos sa dulo ay may gulong. May gulong pa. Sabi ko, kawawa naman. Punta ako, nasign ako sa Baliwag to observe yung Holy Week celebration. Kita mo yung mga nagmamarcha, mga 30 sila, sabay-sabay nagmamarcha. Tapos pagpagunaw, ikaw naman, nagpapahampas pa sa mga spectator sa kalsada. Binigay din sa akin. Sabi ko, sadali lang nag-practice muna ako Pagharap ko, hahampasin ko na, sabi niya, tama na, akin na yan. Hindi natuloy. Kasi lalakasan ko talaga, gusto ko malaman niya na walang kwenta yung ginagawa niya. Bakit? Ang ating tagapagligtas, tinapos niya na ang lahat ng probisyon ng kaligtasan. Tapos na. Dito po, may lugar pa po. Yan. Opo. Dito po, may lugar pa po. Yan po. May isang salita sa Biblia na namatawi sa labi ng Panginoon na ako'y nagagalak Nang sa krus siya, anong sinabi niya? It is finished. Sabihin niya siya yung katabi, natapos na. Natapos na ang kaligtasan mo.
tinapos ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba kayo masaya? Ang iba naglalakad, laging iniisip, ako ba'y papuntang langit? Ako ba'y papasok ng langit? Ang sabi ni Jesus, natapos na. Lahat ng dapat mo gawin, tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Verse 5, He is life. Wow. Verse 5, John 1:5. In Him was life. Sa Kanya ang buhay. Verse 14, ang Kanyang buhay ay ibinigay Niya para sa atin nang Siya'y manaog at gampanan Niya ang kaligtasan. Ang ibang mga reliyon nagsasabi paano maging Diyos yan si Jesus, inanaog at nagpakatao. Paano maging Diyos yan eh? Simple lang po mga kapatid. Kung hindi siya nagpakatao o naging tao, hindi mo siya pwedeng ipako sa krus. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng ipako sa krus. Simple lamang mga kapatid. Kung nantili siya in the nature and being as God, hindi mo pwedeng ipako sa krus. Hindi mo pwedeng ilibing. Pero ito pong totoo, si Jesus ay Diyos na totoo, taong totoo, at nagpakatao siya para bayaran ang lahat ng ating kasalanan at ang ating kaligtasan ay mapasok tayo sa kalangitan. What a wonderful Savior. Kaya kinanta ni Johan at saka ni John. What a wonderful, wonderful Savior. Opo. Siya po ay sinabi, He is the one that is full of grace and truth. Verse 13. Puno ng biyaya. Ang grace, ang ibig sabihin ay biyaya. And truth, katotohanan. Sinabi ni Pilate sa kanya, ikaw ba ang Kristo? Ano sabi ni Jesus? You speak the truth. Sinabi mo ang totoo. Hindi nakuha ni Pilato. Si Pilato ay punong-puno ng plato. Hindi niya naunawaan yung sagot ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus in John 18:32, You shall know the truth, and the truth shall set you free. The truth that set you free. What is the truth? The truth that you are saved because of His death at the cross of Calvary. That's the truth. The truth that you are a child of God. John 1:9. John 1:12. He that received Jesus, they be given the right and the authority to become children of God. Tingnan nyo yung katabi. Tingnan nyo. Mga kapatid, yung tinitingnan nyo, anak ng Diyos yan. Kaya kayo, paglabas nyo dito, ipakita nyo ang anak kayo ng Diyos. Huwag kayong lumabas dito na para kayong lugi. Nang pumasok kayo, lugi ang itsura nyo. Paglabas, lalong nalugi. Hindi. Paglabas natin ay para tayong kandidato na politiko. Sabi niya, bakit kaya? Bakit kaya? God bless you. Yung
Mga bahay dyan, pag timuhan kayo, sabihin nyo lang, God bless you. God bless you. God loves you. Yun lang sabihin nyo. Maya-maya, nandito na yan. Kasi pinahalagahan nyo sila. God bless you. God loves you. That is He who is to us. Wow. Daming ni Jesus. Ang pangalan niyang Jesus, Matthew 1:21, He shall be called Jesus. Because Jesus means salvation, He will save you from all your sins. Bago ka pa maligtas, nakatingin na sa iyo ang Diyos, sabi niya isang araw, tatanggap ito kay Jesus. Kahit ikaw ay barumbado noon, ayaw mong tanggapin ang Ebanghelyo, sabi ng Diyos sa kanyang foreknowledge, isang araw maliligtas yan. At daming nangyari yan sa ating kapaligiran. Maraming mga barumbadong mga pagkatapos ay na parang si Paul sa road of Damascus, ako'y magiging berdugo ng mga Kristiyano, huliin ko sila, kukulong ko sila until nakita at nasalubong niya si Jesus. Si Jesus lamang ang ating pag-asa. Ang ating kalagayan ay lagi tayong hinahawakan ni Jesus. What a wonderful Savior. Ano pa po? Sa John chapter 1, ang sabi po dito ay, siya po ay, in Matthew and Luke 1:31, tinawag din siya ni Jesus, which is equivalent to Savior. But in Matthew 1:23, He will be called Emmanuel. Emmanuel. Nang ibig sabihin, ang Jesus na yan ay Emmanuel. Nang ibig sabihin, God is with us. Woo! Dapat magsaya kayo. Dahil ang sabi, Jesus is with you, Emmanuel. Sino man nag-pray kanina sa Sunday school where 2 or 3 are gathered? Sino na? Si pare. Ikaw ba? Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Wow! Tingnan nyo yung inyong katabi. Tingnan nyo lang. Nabanaag nyo ba ang Panginoon? Nababanaag nyo ba ang Panginoon? Ha? Ay, hindi mababanaag pag tinitingnan ka ang tsura mo. Para kang nanghamon. Bakit? Sa labas tayo, gusto mo. Iyon ang tinatawag sa ating mukha, iyon tinatawag na imago Dei. Galing sa Diyos. Ibinigay sa atin. What a wonderful God talaga. Habang pinag-aralan ko ito, na-appreciate ko lalo si Jesus. Kasi we are just taking for granted si Jesus. Sana mag-ibang paningin natin kay Jesus. Sana lalo tayong maging malapit sa Diyos sa pamagitan ni Jesus at hayaan natin banal na Espiritu Santo gumanap ng kanyang gawain sa ating mga buhay. Elsa, happy birthday.
Ako po ay magtatapos. Pupunta na ako what is the implication of this in our lives. Ngayon, malawak pagkakilala natin kay Jesus kung nakuha ninyo. Hindi lang ganito. Hindi lang ganitong pagkakilala natin kay Jesus. Malawak. Malalim. Ibig sabihin niyan, you are a special people of God. Tanggapin man ng mundo, hindi special tayo sa Diyos. Special tayo sa Diyos, kaya may confidence tayo sa ating buhay. Ano man mangyari, kasama ko si Jesus. May utang man ako, mababayaran din yan. Dapat by 2023, nabayaran nyo lahat ang utang nyo. Para magaan ang biyahe sa 2024. Wala tayong utang. O si Sister Salvi sabi niya, wala po akong utang. Wala po. Ako po ay marami ng utang sa inyo. Number 1, the Jesus whom we believe is the fulfillment of the prophetic declaration. Lahat ng hula sa lumang tipan patungkol kay Jesus ay naganap. Isaiah 9:6, to us a son is given, ibinigay sa atin ang isang anak. His name shall be called Wonderful Counselor, a mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Wow, ganyan si Jesus, doon pa sa lumang tipan ng Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah 7:41, unto us a child is given. Wow. Lahat. Isaiah 53, and by His stripe we were healed. By the stripe of Jesus, we were healed. By the stripe of Jesus, we have peace with God. Wow! Masaya ba kayo? Ha? Para kayong nanlulumbay. Magsaya tayo, beginning of the year, first Sunday ito. Kaya ito ang message natin, katiyakan. Hindi sa magagawa natin katiyakan because of who Jesus Christ is to us. Pangalawa, si Jesus na binanggit natin kanina kung sino siya, ay siya ang tanging daan ng kaligtasan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Tingnan mo. Tanong mo, tiyak mo bang ligtas ka? Tiyak mo? Tiyak mo? Tiyak mo? Tiyak mo? Pakitayo nga. Sabi mo sa kanila, tiyak ko ako'y ligtas. Kahit wala kang pera, basta tiyak mong ikaw ay ligtas, okay ka. Pero ito naman ang masasabi ko, wala pa pong ligtas na niligtas ng Diyos na naghihikahos sa buhay. Ang sabi sa Psalm 39 verse 7, I was once young, but now I am old, but I have never seen the righteous children begging bread. Sabi ni David yan, nung una, bata pa ako, nakita ko na yan. Ano nakita ni David ng bata pa siya? Walang mga iniligtas, yan pong righteous, na nasa lansangan at nagpapalimos. Wala po. Sinubukan ko na yan. Ano ka ba, Kristiyano? Ligtas ka ba?
Opo, Katoliko po ako eh. Okay. Wala pa. Subukan yung magtanong sa kalsada. Yung mga nahihiga sa kalsada. Anak ka ba ng Diyos? Opo, may reliyon naman na po ako eh. Hindi po. Anak ka ng Diyos dahil niligtas ka ni Jesus. Pangatlo, ano implication nito? Kung sino si Jesus sa atin? Ang pangatlo ay ito po. Si Jesus ang buhay nating pag-asa sa araw-araw. Nawawalan ka ng pag-asa, tingnan mo si Jesus. Nawawalan ka ng pag-asa sa panalangin, tingnan mo si Jesus. Meron kang karamdaman, tingnan mo si Jesus. May pangangailangan kasi yung tahanan siyang pamilya, tingnan mo si Jesus. Para wala kang patutunguhan na mabuti, tingnan mo si Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, I will never leave you. I will never forsake you. I will never abandon you. Noong 2023, maraming nakaranas sa atin yan. Tulad si Brother Boy. Tinanong ko, kamusta ka na? Mas mabuti na po kaysa sa dati. Tamang sagot yan. Sa atin, pag tinatanong, kamusta? Ito, okay lang. Kamusta ka nung isang linggo? Isang linggo? Nasaan ba ako sa isang linggo? Wala ako, nasa bahay lang. Anong ginawa mo? Wala, nagmumukmuk. Nagmumukmuk ako isang linggo. Minsan di tayo marunong sumagot eh. Pag tinanong ka, kamusta ka? Ito ang sagot. Sa biyaya ng Diyos, mas mabuti kaysa kahapon. Sa biyaya ng Diyos, malulusutan ko rin ito. Wala kayong marinig na ganyang sagot sa iba na hindi anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, alam mo ang sagot. Kasi hawak mo ang pangako ng Diyos. Hawak mo si Jesus Christ. Ang takot mo, pasampasan ni Jesus. Ang agam-agam mo, pasampasan ni Jesus. Ang isang kamay niya, nagpapasan ng kabigatan mo sa buhay. Ang isang niyang kamay, umakbay sa iyo at tinitinang ka, anak. Kaya natin to. Sino si Jesus? God. Tagapagligtas. Ito, i-celebrate natin ang kaligtasang inalay niya sa atin. Binigyan niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa atin. Sino si Jesus? Nagbukas ng pintuan ng kalangitan para sa iyo. Sino si Jesus? Siya po ang naging buhay nating pag-asa. Sino si Jesus? Siya po ang ating kasama sa araw-araw ng paglalakbay natin sa buhay na ito. And the Holy Spirit kasama natin. Sino si Jesus? Ang sabi ni Peter, you are Christ, the Son of the living God. Ang ibig sabihin ni Christ, you are the appointed, anointed Son of God. Ang Christ, ang pangalan, ang ibig sabihin ng Christ ay anointed. You are anointed, you are chosen by God. Who is Christ? He is, description of Peter, the living, buhay na anak ng Diyos. Dahil siya ay buhay, buhay tayong lahat. Amen! Sa pagsimula natin, actually, ilang araw na tayo ngayon? 6.
6, no? 7. 7 araw na tayo naglalakbay. Pero ng 7 araw na yon, ang dati nating gawi, pasampasan natin. Pero ngayon nananalangin ako, magbago tayo ng paningin sa Diyos. Magbago tayo ng pananaw kung ano ang gagawin niya sa ating buhay. Huwag tayong lalakad na para tayong talunan. Lalakad tayo na tayo ay panalo sa buhay na ito at sa anumang ating harapin, panalo tayo kahit anuman dahil si Jesus ay kasama natin. Masaya ba kayo? Nakita ko lang si Boy, masaya. Talaga, pag namamalakpak si Boy, talagang naluluha si Boy sa saya. Si Sister Salvi, ganun din. Kayo, ang iba, bahala na. Marta o Marta, masaya ka ba? Bakit ka masaya, Marta? Lakasan mo. Believer ka ni Jesus. Amen. Every believer in Jesus Christ is more than happy. Yan ang ating bukas. Yan ang patutunguhan natin. Hindi tayo lugi sa buhay nito. Lagi tayong panalo. When Jesus Christ is in the family, happy, happy home. When Jesus Christ is on the traveling scene, happy, happy journey. When Jesus Christ is in us every time sa bawat hamon ng buhay, sa bawat problema, sa bawat hinaharap natin ng pagsubok sa buhay, mga kapatid, tagumpay ang mga anak ng Diyos. God bless you all.